Magandang araw mga sangkay, for today's video. Ito yung babahagi ko sa inyo ngayong recipe, ang paggawa ko ng burger buns. Pero bago tayo magsimula ay pakilike at share naman ang aking video at pakisubscribe na rin po ng aking channel. So ayan yung ating burger buns mga sangkay, pati na lang kulang yan, makakagawa na kayo ng hamburger. So ayan, napakaganda ng ating burger buns dahil napakalambot, at bukod doon ay kung mapapansin nyo ay talagang tayong tayo, napakaganda po ng pagkakagawa. So ayan, ito po yung aking i-share sa inyo ngayon, yung sikreto kung paano natin magagawa yung ganitong kakinis na burger buns. At ayan, hindi siya kulubot, di ba? Ayan, simulan na po natin ang paggawa ng ating burger buns. At ito na yung ating mga ingredients mga sangkay sa ating screen. Meron tayong asukal, asin, powder milk, maglagay tayo ng vanilya, isang itlog. So ayan, sulat nyo na lamang po yung mga ingredients yan mga sangkay para hindi nyo makalimutan. Naglagay na rin ako ng lard. Sunod ay tubig. At pag nilagay nyo ng mga ingredients na yan ay pwede nyo na pong i-mix. Tunawin lang po yung ating asukal at saka yung asin. Lalong lalo na kung rock salt po inyong gagamitin, kailangan nyo pong matunaw ng maayos. So bali dyan sa part na yung mga sangkay, bago nyo i-mix yung inyong mga ingredients na yan sa tubig, ay double check nyo po muna yung mga ingredients na inyong ilagay kung tama po ba, kung wala kayo nakalimutan, para maiwasan yung pagkakamali. At sunod nating nilagay ay harina, sunod ay yeast. So ayan, bali bubuhin lamang po natin itong ating minamasa. Bali gagamitan nga pala natin ito ng dough roller sa pagpapakinis. Pero kung meron kayong spiral mixer or mixer, kahit wala kayong dough roller, ay pwede naman po kayong gumawa ng burger buns gamit ang mixer. Kung wala naman kayong mixer or dough roller, ay pwede naman kayo gumawa nito ng mano-mano. Pero hindi nyo po magagawa yung ganyan kakinis kapag mano-mano po ang inyong proseso. Iba po ang kinis ng nakamakina kumpara sa mano-mano. Lalong-lalo na kung gagawa kayo ng maramihan na burger buns. So inuulit ko, bali gagamitan natin to ng dough roller para sa pagpapakinis nitong ating gagawing burger buns. At dito sa part na ito mga sangkay, ayan, kung mapapansin nyo ay pinapakinis na natin itong ating masa ng burger buns. So ayan, kung sakaling kayo po ay hindi pa marunong yan at kayo ay magpa-practice, hindi po pwedeng kayo lang mag-isa ang nandyan. Kailangan po may nakatingin sa inyo, nagtuturo, para hindi po kayo maipit ng makina dahil napakadelikado po niyan. At pag napakinis na natin itong ating masa ay ayan, kung mapapansin nyo ay pinahira natin sa ibabaw ng lard. Para kung pag naputol natin itong ating masa, nakat na natin, ay hindi po sila magdikit-dikit kahit magpatong-patong po. So wag lang po sobrang dami ang pahid ng lard. Next step natin ay cut na natin itong ating masa na napakinis. So ayan, bali titimbangin natin isa-isa. Yan, bali ang timbang ko pala dyan mga sangkay is 45 grams. So ganyan po kalaki ganyan po ang bigat ng aking burger buns. So kung sakaling gagawin nyo ito pang merienda ay hindi nyo na kailangan timbangin kung sakaling ikakat nyo siya. Pero kung kayo po ay gagawin nyo itong pang negosyo, mahalaga po na may permanente kayong timbang para alam nyo po kung magkano yung posibleng pagbibenta nyo nitong inyong gagawin burger buns. Kung gagawin nyo po itong pambenta ay costing po kayo, kwentahin nyo po lahat ng inyong ginastos, yung mga ginamit yung ingredients, kung magkano lahat, para po malaman nyo kung magkano ang inyong naging puhunan. Nang sa ganon, hindi nyo po man ibibenta lahat ng inyong produkto, ay alam nyo na kung magkano ang posibleng benta nyo or magkano ang posibleng kikitain nyo. Sigurado kayong hindi kayo malulugi. Kaya po kayo nagnegosyo para po kayo ay kumita. Sayang po ang inyong puhunan, pagod, o hirap na inyong gagawin kung kayo ay malulugi man lang sa inyong negosyo, di ba? Siguraduhin po natin na tayo ay kikita. So inuulit ko mga sangkay, costing po tayo kung sakaling gagawin natin itong pang negosyo. Paki-like at share naman po ng aking video at subscribe mo na rin po yung aking channel kung sakaling nagustuhan mo po itong aking video. Isa sa napakahalagang parte ng paggawa ng burger buns mga sangkay, yung makinis. Dapat dito pa lang sa part na to is ma-maintain nyo yung masa nyo na hindi kayo naaalsahan. Nasa yeast po yan kung gaano po dapat karaming yeast ang inyong lalagay sa dami ng buns na inyong ginagawa. So ayan, bali dyan sa part ng mga sangkay ay bilogin na natin itong ating burger buns. Ganyan lamang po kasimple yung pagbibilog ng ating burger buns. Kung meron po kayong ladera o hulmaan ng
burger buns ay maganda po yun. Ito dahil wala tayong lanera, ito sa plancha na lang natin nilagay. Bilugin nyo lamang po ng maayos. Inuulit ko, yung magandang burger buns, makinis, kailangan po habang kayo nagbibilog ay hindi po dapat kayo naaabutan ng alsa or paglaki ng ating masa. Dahil dyan po minsan, dyan na nagkakaiba yung ganda, tindig ng ating burger buns, lalong lalo na pag naabutan na kayo ng ng alsa. Wapangit niya, kung mapapansin nyo, meron ng bilog-bilog na parang lumulobo kung sakaling alsado na at inyong binibilog, para na siyang may lumulobo, may butas na sa loob. So ganun po, hindi na po maganda ang kalalabasan ng burger buns kung sakaling naabutan na kayo ng alsa. Kaya dapat kung kayo ay magmamasa ng marami, siguraduhin po na hindi kayo aabutan ng alsa sa pagbibilog. At dito sa part na to mga sangkay is, natapos na nating bilogin lahat. Ayan, pinaalsa ko lamang siya dyan ng 25 minutes. Ayan. After 25 minutes simula nung ating nabilog lahat ay pinahiran ko ng gatas at lalagyan natin ng linga sa ibabaw. Para yung paglalagay natin ng linga sa ibabaw is nakadepende sa inyo mga sangkay ha kung gaano karami. Ito ay pampaganda ng ating burger buns. Napakaganda naman talaga ng burger buns kapag mayroong linga sa ibabaw. So inuulit ko mga sangkay, kung sakaling gusto nyo makagawa ng burger buns na maganda, makinis, ay siguraduhin po na ang inyong masa ay hindi kayo maaalsahan habang kayo ay nagbibilog. Inuulit ko ulit, nakadepende sa inyo ang dami ng yeast na inyong ilalagay. Dapat tansyado nyo yung alsa ng inyong masa na hindi kayo maaabutan sa pag-alsa habang kayo ay nagbibilog. At pagkatapos natin balagyan ng lingayan mga sangkay ay paalsahin muna natin bago natin isalang. So ayun na po yung ating burger buns na paalsahin. At after 2 hours simula nung ating napahiran ng gatas at nalagyan ng linga ay isalang na natin. Oven natin is 180 degrees Celsius ang init. At ay isalang muna natin itong ating burger buns. At after 8 minutes mga sangkay, angat natin, balilipat natin sa taas itong ating burger buns. Bali dyan na natin na antayin pumula or maluto itong ating salang na burger buns. Dito sa pagluluto mga sangkay is napaka-importante po. Hindi nyo pwedeng persahin sa init itong ating burger buns. Kaya minsan yan ang nagiging dahilan kaya bumabagsak or kumukulubot itong ating burger buns. Nga pala, pag inyong isasalang ang burger buns na alsado na ay wag na wag nyo pong ibabagsak. At ito na po, after 10 minutes sa taas, bali niluto natin ng 18 minutes. 8 minutes sa ibaba at 10 minutes sa taas. Bali yung ginamit ko nga palang apoy dyan sa pagluluto mga sangkay is katamtaman lakas ng apoy lamang po. So ayan na po yung ating bagong luto na burger buns. Napakaganda ng pagkaluluto mga sangkay. Yung ating palang kumpletong ingredients ay puntahan nyo lang po sa description. Doon ko po ilalagay lahat ng sukat ng ingredients. Naka-convert na rin po yun into cups. So ito, bali na i-share ko na sa inyo yung paggawa ko ng aking burger buns. Panoorin nyo po yung video simula hanggang dulo para po magawa nyo po ng maayos kung sakaling gagawin nyo po ang recipe na ito. Hindi po pwedeng may mamiss kayo na isang step dahil pwede kayong magkamali or hindi nyo makuha ng tama kung sakaling meron kayong hindi magawa na isang step dito sa ating paggawa ng burger buns. Mahalaga po talaga na sundin nyo ang procedure ng ating paggawa para maging maganda po ang kalalabasan ng inyong gagawing burger buns. At ito nga pala yung ating burger buns, napakasiksik at napakalambot mga sangkay. At hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat po sa panonood. Paki-like at share naman ang aking video at paki-subscribe na rin po ng aking channel. Thank you for watching. See you on my next video.